So magandang araw mga ka-defenders, nagbabalik naman tayo. So panoorin natin si Auntie Claire kung ano naman sinasabi nito. Okay. Sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon. Di ba? Sinasabi niya mga proyekto, pero wala siyang masabing isa. Isa lang alam kong proyekto na talagang naka-attach sa legacy ni BBM. Yung Kamuning Overpass, yun lang ang legacy niya. Di ba? Yun lang ang legacy. Yun lang kanyang para sa akin yung kanyang naging proyekto sa loob ng 4 na taon na niya, na pag-upo niya. Yun lang talaga tingin ko. Wala naman talaga siyang natapos na Di ba? So kaya hindi niya masabi ngayon, ang ginawa niya, dahil wala siyang masabi proyekto, dinivert niya ngayon. Kita mo yung gagawin niya. Ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito Diba? po. So paano naging mabilis yung pagtugon niya sa krisis sa nangyayaring war sa Middle East? Yung sinasabi niyang mabilis na aksyon ng Pangulo pagdating doon sa krisis sa Middle East, ang pinakamabilis lang talaga, yung mabilis tumaas yung presyo ng langis na hinigitan pa natin ang lahat ng bansa. Di ba? Tayo yung pinaka-record breaker na may pinakamataas na presyo ng langis. Na 1 week pa lang yung nag-start yung war. Di ba? Hindi naman pigilan yung pagtaas ng presyo. Gayong dapat, wala pang pagtaas yun kasi old stock pa yun Di ba? Dahil nga, si BBM ay hawak ng mga oligarchs, pinapatakbo ng mga oligarchs. Di ba? Kaya ganyan ang nangyari. Ibig sabihin, hindi niya kayang kontrahin yung kagustuhan ng mga oligarchs. Sino ba may-ari ng mga malalaking kumpanya na yan? Di ba? Na kung tutusin, dapat bago ka magtaas, after a month sana, pwede pa, katanggap-tanggap pa yun. After a month sana, di ba? Na katanggap-tanggap pa yun. Pero in just 1 week, na ikaw na yung pinakamataas sa buong mundo na presyo ng langis, isa lang ibig sabihin nun. Mahina kang leader. Wala ka talagang kwentang leader. Hindi mo kayang kontrolin yung galawan ng mga oligarchs. Unlike PRRD. Sabi lang, sige, pag hindi nyo pipirmahan yan, di ba? Iti-take over ko yung water nyo at kakasuhan ko kayo ng economic sabotage. Pwede rin gawin yung BBM yan Economic sabotage. Di ba? Malinaw na wala pang week ang taas ng presyo ng ng langis natin. Di ba? Old stock pa yun Lumang presyo pa yun. Hindi pa sila nakakakuha ng bagong presyo galing sa Middle East dahil nga, di ba, kailangan ng months bago makarating uli. Papunta pa lang doon yung barko. Although wala naman talaga tayong sariling barko kasi nga ang pagkakaalam ko, if I'm not mistaken umaangkat lang tayo. So ang supply natin nanggagaling sa Singapore. Yun ang pagkakaalam ko So paano mangyayari na bigla na lang agad tumaas yung, di ba? Yung presyo ng langis. Gayong old stock pa yung lahat ng nakano. So isa lang ibig sabihin yan, hindi niya kayang kontrolin yung mga oligarchs. Ganun lang kasimple yun. So sa madaling salita, weak talaga yung leader natin. So yung sinasabi niya na problema ng bansa dahil sa korupsyon, kayang resolbahin ni BBM yung korupsyon. Isa lang naman talaga problema diyan Naniniwala naman ako doon. 'Di ba? Siya lang talaga problema. Pag nag-resign siya, umalis siya tapos na problema ng bansa. Ganun lang kasi yun para sa akin. Ito record breaker tong gobyerno natin ngayon. Can you imagine? Sila yung may pinakamalaking pondo sa kasaysayan na nilagak sa DPWH. Sila rin ang may pinakamalaking pondo na nilagak sa flood control. Sila rin yung pinakamalaking pondo na nilagay sa unprogrammed and appropriation. Diba? At sila rin ang pinakamaraming may kaso sa Supreme Court. So record breaker talaga tong gobyerno natin. At tayo rin ang pinaka may mataas na presyo ng langis. So ibig sabihin, lagi na tayong top 1 ngayon. Diba? Top 1 palagi yung kanyang gobyerno. So sa sinasabi niya na kaya gusto talaga ni BBM na resolbahin yung korupsyon, isa lang talaga. Siya lang talaga, mariresolve yan. Naniniwala ako dun. Either mag-resign siya, umalis siya, or mawala siya na, alam mo na, di ba? So yun lang talaga ang problema. Wala tayong ibang problema. Kasi, kung bakit yung yung ating mga buhaya na nasa kaya malalakas ang loob niyan. Kasi alam nila na mahina yung presidente natin. Kaya malalakas ang loob nila mag-insert na kung ano-ano. At ito rin yung bansa na may pinakamalaking insertion sa kabuuang budget natin sa buong Pilipinas. Can you imagine? Di ba? Sa gobyerno lang niya, may pinakamalaking in-insert sa budget. Kasi hindi takot yung mga congressman, hindi takot yung mga mambabatas kasi alam nila na mahina yung presidente natin. Kasi kung hindi nila nagawa kay Presidente Duterte yan kasi takot sila. At si Diskaya mismo nagsasabi na kaya bakit nung panahon ni PRRD
'Di ba? Walang ano, kasi wala naman nanghihingi noon eh, kasi takot sila kay PRRT. 'Di ba? Yan yung dahilan kung bakit ang isang bansa, kapag walang takot ang mga politiko sa leader nila o sa leader natin, 'di ba? Walang takot yung mga mamabata sa isang leader, gagawin nila lahat yan kung ano man yung pwede nilang magawa sa kaban ng bayan. Ganon din sa mga mamamayan. Kung walang takot ang mga mamamayan sa isang leader, lalaganap yung mga kriminal. At maraming inosente ang mamamatay. Kaya nung panahon ni PRT, takot yung mga kriminal at yung mga mandurugas na politiko at yung mga durugista. Kasi alam nila na meron silang kalalagyan. Ganun lang kasimple yun. Kaya sa bansa natin, kapag weak ang leader, hindi po pwede. Kasi unang-una, pagdating pala sa disiplina, bagsak na tayo. Tayong pinakawalang disiplina na ano, masakit man sabihin, pero yun ang totoo. Kaya kailangan natin ng leader na magpapatupad ng disiplina sa ating lahat. Yung merong takot, yung mga hindi kayang sumunod sa batas. Ganun lang kasimple yun. Di ba? At isa pa dyan, ito, palagi ito sinasabi ni PRT. Di ba? Live with dignity. At ganyan ang palagi niyang sinasabi sa atin. Kaya bilang DDS supporters, i-apply din natin yung mamuhay tayo na may dignidad. Ganun lang kasimple yun. Peace.